Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom. Powered by the Pod Network. Ba't kami Sayang audio lang to. Hindi na makikita yung headband mo. Para kang si ano dyan. Pwede naman nating i-video. Wag na. Ay. Para kang si ano. Alam mo yung yung mga pagbagong bunot. Di ba may ganun yun dito? Yung nakabalot yung... Sa mga cartoons, ganun yun eh. Yung pagbagong bunot, yung nakabalot yung buong benda yung... Ano, parang ganun. Bunot ng ngipin. Akala ko anong... Raffle? Akala ko raffle. Bagong bunot sa Twitter? Anong bunot ang gusto mo? Pero Kasi yun. naman, hindi ko na naabutan. Wow! Hindi ako na gano'n. Nagganon ka ba? Nung bagong bunot? Hindi naman. Cartoons lang yan. Hindi naman yung ginagawa sa toong buhay. Oo. Sure ka? Yan, oo. Kamusta ka na dyan, Besh? Okay naman. Uy, Besh, congrats. Saan? Saan ba? Sa pag-graduate? Hindi pa naman official. Wow, arte pa no? Hindi pa naman official. Hanggat di ako, wow. Isa ka ng Harvard yan. A master. How does it feel? A master without a slave is not a master. Wow. gusto pala ng slave. Uy, ayaw natin yan. Ayaw natin. Kaka-election lang. Ayaw natin Oo nga. Congrats naman dyan. Wow, parang kumaka dyan ako, parang hindi ako uuwi. Congrats naman dyan sa election. Oo nga. Ha? Bumoto ka ba? Hindi, kasi... hindi ka Hindi outside kasi yun yung time na kakarating ko lang, tapos parang ang daming ganap, tapos sa New York lang yung pinakamalapit na para makapagpa-register ka. Tapos parang hindi ko pa naman alam yung process nun, ganyan. So hindi, overseas voting. Sana pinadala mo sa akin. Bulong ko na lang, no? Hindi. Ako po yung kay JB. Oo, pero ang ganda ng results, 'di ba? Medyo nakakabuhay ng loob. Hindi siya perfecto, pero sabi naman, hindi naman talaga. Okay na to, sabi nga nila. Okay yan, okay na to. Oo. Parang kasi parang dati kasi iniisip ko, kawawa naman yung mga magiging anak ko in the future. Ito ba yung kakalakihan nilang environment? Sa mga, parang, yeah. Diba? So parang ngayon, medyo pwede na magkaanak. Ha? Yun yung conclusion. Pero, grabe no, ito na yung age na nagkakaanak ang mga tao. I mean, ang dami ko na-invite na ako sa mga binyag. Bumabati ka na ng Happy Mother's Day sa batchmate mo, no? Yun! Oh my God. Happy Mother's Day. Ay, grabe, no? Oo. Akalain mo yun, a few years ago, parang Happy Mother's Day to your Sa mga mother. tita niyo. O ganyan, kay tita. Ngayon, sa'yo na. Kaya dahil dyan, Besh, may guest tayong mother. Oo. Na-belated Happy Mother's Day sa kanya. Oo, belated Happy Mother's Day. Nandito lang siya sa paligid. Lalabas din siya. Parang multo. Parang espiritu. Oo. Pero bago yung Besh, go. Pakilala ka na. Wait lang, hindi pa natin i-explain ano yung topic. Kaya tayo nag-invite kasi nga, at this age, tsaka for a lot of doctors din, darating sa point na mag-overlap ang career at family life. Kasama na dyan yung motherhood. So, concern siya ng isa sa mga letter senders natin. Nasasagutin natin later. True. Very no? Very specific na area to, na experience, na hindi natin masasagot, na tayo lang. Yeah, pero alam, in fairness, binalikan ko yung mga episode na, may mga mothers na tayong on the pod a few years ba? Ay, hindi a few years. Pero in previous episodes, si Ma'am Diana, La Chica, si Ma'am Suan Lim. Oo, tsaka si Ma'am Jing, di ba? Parang nabanggit niya yung pagbubuntis, ganyan. Pero hindi yung central focus ng episode. Ngayon, eto na. From parturition to labor. Oo. Ano yung next? Ano na? Birth? Ano ba? Breastfeeding? Tama. Pero ayun na nga, we are Kwentong Callroom. We are best friends and doctors and our goal is to... demystify and humanize medicine. Yan. So sa mga dati ng naming listeners, thank you at nakikinig pa din kayo. Sana magustuhan nyo pa din yung episode na to. Marami nang naging episode. Again, marami nang naging episode about mothers, about family life during residency, during med school, ganyan. So, sana mabalikan nyo, sana patuloy pa rin kayong mag-comment, mag-like, mag-share, at lahat. Sa new listeners... Naisip ko lang, dapat pala ito pang Mother's Day episode, no? Na late tayo. Naisip ko na yan. Oo. Pero wala lang.
Okay, next Sorry, year na tagal mo i-release kasi to. nag-guess. Siya pa talaga yung may kasalanan. So, dahil dyan next year na to for Mother's Day next Ay, year. Ang tagal. nakabahan ko pala. Hindi, ano na to, belated Mother's Day Oo, episode. oo, oo, oo. Ano nga yung So, sinabi sa mo? new Sa mga new, listeners, ano yun? oo. Sa mga new listeners. Salamat naman. At ito talaga yung unang episode na napakinggan nyo. Feeling ko either you're pregnant, you plan to be pregnant, you plan to be a mother, you mothered. Wow. Oo. Feeling ko yun yung nagpaklik sa inyo. Hindi pa namin alam yung title pero ng episode. Yes. Pero salamat at napadpad kayo dito. At marami pa kaming iba-ibang episodes sa podcast. So kung maisip niyo yung mga specialist, residency, med school, check nyo din yung playlist Yeah, namin. tsaka search nyo lang. Pwedeng Naka-compile i-search na yan. Pwedeng Agree. i-search. Oo. So, kung nagustuhan nyo to, or kung hindi man, like pa rin. Share. 5 stars. Nagustuhan, hindi. 5 stars lang. Yun ang mota natin. Oo. And then, subscribe. Wala pala tayong subscribe. Wala. Follow pala. Very cool to behavior yung like nyo pa din. Ganun talaga. Nakakatawa. Oh, pero, ayun nga. By the way, Besh, kapag nalabas na to, ay 3 years na tayo. Ha? Wah, mamangan. Hindi pa. Ha? Kailan ba Almost. ito lalabas? Almost 3 years. Almost. Okay, Oo. na i-round off mo na lang. Sige. 4. Okay, 3. Game. Okay. Wag na natin patagalin. Kaya na pa siya tumatawa dito. Tawagin na natin. So, isa siya sa ating mga, ano ba, nakasabayan ng med school. Ay, Hindi tama. naman, Besh. Nag-PGI Med siya sa PGH. Nag-PGI siya. Sige. Sige. Tama, di ba? Oo, tama ako. Oh, Oh. sige. Nag-PGI siya in the same institution we trained in. Tapos, nag-residency siya in the same institution. And ngayon, siya ay Pulmo Fellow. Yan. So, alayan natin magpakilala siya on her own. Tawagin natin si Mother Beth. Mother Bev. Ayan, hello. Oh. Hi, good evening. So, Lumapit Lapit ka ka, pa. Bev. Ayan. Kung di na nakikita ang fresh ni Bev. Oo nga, ang ganda-ganda niya. Parang pag bukas ko ng pinto, ay, teka lang, napang-lipstick ako, besh. Kasi kanina, ito na itsura ko. Ayan, so si Bev, sige, Bev, pakilala mo ang sarili mo. hello, I'm Bev. So, si Sir JB at si Ma'am Ella, nakasabay ko nung residency. Seniors ko sila pa rin. Ano? Hindi pag-uusapan natin. Defensive pa tapos. Ano to, Sige, feedback tapos. session pala. Tapos. Patuloyin mo naman. Oh, sorry, Yan. sorry. So, in-invite nila ako kasi yung naka-relate ako dun sa letter sender. Yan. Tapos, ano pa ba? Nung Describe mo yung mother life. Mother life. yan, mother life, yan. So, nalaman kong pregnant ako nung first year resident. Yan. Tapos, I gave birth ng second year residency. Tapos, breastfeeding until third year. Oh, tama yan. So, Love halos it. first few months to years ng pregnancy and motherhood nangyari during residency. So, Pero nung Siya ang Gen Med ba kita, pregnant ka ba nun? Hindi, di ba? Hindi pa, sir. Hindi pa. Sabi ko, na-miss ko ba yun? Pero doon nang hingi yung nanay ko. oh, Nag-birthday wish yung nanay ko. Yan. Okay. wala ko nang hingi siya ng Buuin mo. pregnancy test. May resibo. Oo, med school pa lang ako. So, Ay. yung nanay ko, anong level? Sige, pag-usapan Iba na. natin yan. Sige. I-ano natin yan, i-flesh out pa natin. Pero before yan, Bev, bago natin din basahin yung letter, meron tayong surprise segment na, ayan, tatawa siya. Okay. So, may surprise segment tayo. Ang tawag natin ay rapid rounds. So, para ka lang, nag-round sa pasyente at ipa-fast talk mo siya. May ubusipon, lagnat, sakit ng ulo, ganyan, ganun siya. Pero para siyang fast talk, basically. Quick answers lang to anything that comes first in your head, kung ano man yung maisip mo, hindi na mag-explain. Minsan may choices, minsan wala, minsan yes or no lang. Okay. Sige. Tama naman. Oo nga, wala palang choices yung iba. Sabi ko, ba't walang choice? Ikaw, Sige. ikaw magbasa? Sige. Mapakakita niya pag ako nagbasa. Sige. Okay. Ready ka na ba, Bev? Game. Okay, ready, set, go. Mahal mo o mahal ka? Both. Ay, yun agad. Bumabangon ako para sa blank. Aking pamilya? Oh. Okay. First, second, or third trimester? Third. Ah. Beach o bundok? Beach.
Walang tulog o walang kain? Walang tulog. Oh. True love or thriving career? Both. Ay. Gusto ni Bev talaga Best of lahat. both worlds talaga, no? Ano? Oo. Pinaglihian mo. Salmon. Ang mahal. Yung nasa can? Gachar. Breakfast, lunch, or dinner? Sa kontis daw. Lunch. Masarap yun. Masarap yun. Kundi ako doktor, ako ay blank. Hindi ko alam. Oh, Doktor pa rin? talaga? Doktor pa rin. Talaga O, gusto mo sige. na. Oh. Gusto ko talaga. Oh. First word na sinabi ng baby mo. Hello. Normal or cesarean? CS. Yeah, cesarean. Kape o milk tea? Coffee. Go-to duty food? Bonchon. Oh, that pala yung in-order. Malayo na o malayo pa? Malayo na. Aww. One word advice to your resident self. Laban. Gusto mo bang maging doktor din ang anak mo? Sabi niya gusto niya maging police. Oh. Bakit kasi natutuwa? Favorite weekend, sorry, yung mukha ko, hindi ko napigilan. Favorite weekend activity? Matulog. Scrubs or white coat? Scrubs. Most challenging part of being a mother? Yung postpartum period. Oh. Best part about being a mother? Seeing your baby smile. Si Ella, may parang makikinig na siya ng maigi. Parang nagpaplano na siya eh. Parita, wow. Sige. Yan. Thank you, Bev. Ay, tapos na pala. Sorry. Hindi ko na nag-warning. Oo, yun na yun. Na-stress ka ba sa question? Hindi naman. Hindi naman. Kalmado Ano nga ba siya eh. Oo nga eh. Sobrang perfect mo. Very quizzer kasi yan si Bev. So parang kalma lang siya sa Oo, questions. hindi nyo natatanong. Quizzer siya. All her life, she's been a quizzer. Hanggang ngayon, di ba, lalo ka rin nung sa pool mo? Yes. Although, Oo. teamwork naman yan. Oo. Pero quizzer pa din. Di ba? She's been a quizzer all her life talaga. So ngayon, iko-quiz natin siya. Yeah. Iko-quiz natin siya about her motherhood journey. Kasi may letter sender tayo. Na interested din. Well, di pa buntis yung letter sender. Pero, mukhang mag-overlap. Pero feeling ko by this time, buntis na. Oo. Hindi naman. Fairly new, relatively. Oo. Ang letter. So baka in the making. Sure. So, in the making. So, ang gagawin natin ay, basahin lang natin. Kasi yung concerns niya has to do with pagsasabayin niya sana, or plan niyang pagsabayin ang pregnancy, childcare, and residency, which is something you can relate to. So, basahin muna natin. So, si letter sender ay si Cutie. She's 30 years old and goes by she, her for her pronouns. And ang kanyang chief complaint talaga ay pregnancy during residency. Yan, very direct to the point ito. So, basahin natin. So, well, di naman sobrang sige, i-alternate na lang natin. Ako muna, Besh. Go. Basahin mo. Hello po. Hoping to get into residency this year na. My non-showbiz BF and I are already talking about marriage in the next 2 years and hopefully a baby after that. Okay, pause mo na, Besh. Non-showbiz, i-define lang natin para sa mga hindi nakakaalam. Oo. So, ang non-showbiz ay basta hindi med. Outside med. Kasi main character kasi kami eh. Showbiz kami. So, showbiz kami. Okay, yun lang. Tuloy. Ang tanong ay kung showbiz or non-showbiz. Ayan. Pero non-showbiz yun. So, siya ay... We are both married. We are both sorry, worried. married tuloy. Worried pala. Sorry. sorry. Worried. We are both married. May asawa na pala sila. We are both worried about potential issues with infertility if we wait until after my training to conceive. Lalo na 4 years pa ang target program ko at maraming nadidelay. I know that residency by itself is already stressful enough, and having to do pregnancy and motherhood on top of that will make it a lot harder. And no, we cannot afford to freeze eggs and do IVF. End quote muna. Pause Nanguna na agad siya yung ina-advise ko. Okay, no. Hindi daw nila kaya. So sige, Bev, dahil ikaw ang resource person natin. Bago ang lahat,
bago natin sagutin yung concern nito, can you walk us through yung pregnancy journey mo lang? Or like, ikaw ba, nakaka-relate ka ba kay letter sender? Oh. Actually, yung plan ko talaga before this, Oo. dapat after residency talaga. Ah. After fellowship. Okay. So, ikaw, Gusto ko talaga mag-focus sana. nabuntis lang. ka no? Ako, first year. First year. First Actually, year? end of Okay. first year. Nalaman ko siya December 26. Oh. The day after Merry Christmas! Oo, Okay. Merry Merry Christmas. Christmas! So, yung bati namin sa mga lola-lola ay, Merry Christmas! Magkakaapo na kayo. Pero, Ah, sorry, planned to or hindi? Unplanned pero very wanted. Ang ganda. ang ganda nung sagot na ganon. Unplanned but wanted. Anong reaction ng mga magulang niyo? Ang tuwang-tuwa sila. Oh. Yung mom ko kasi, yun nga sabi ko, parang nung first time pa lang niya na-meet yung husband ko, gusto na niya ng apo. Hindi pa sila close, hindi na siya ng apo. First, ano ka ba? Only child ka ba? Or first panganay? Pero eldest ako. So, Tapos wala, eldest na first apo? First apo. Ah. Parang lahat ng kapatid ng mom ko, may apo na lahat. So, siya yung wala pa, kaya excited siya. Wala, ang galing at least happy na sila. Pero alam mo, Oo. naisip ko ngayon na, siguro, parang naisip ko kung mabuntis ako during residency, fellowship, ganyan. Parang lagi akong natatakot na, hala, sabihin ng nanay ko, sabihin niya, hindi pa ako, bata pa ako, bakit ako nabuntis, ganyan. Tapos naisip ko lagi, tayo pala no, pag med school, pwede naman na talaga tayong mabuntis. Like, above 18 na tayo, may mga isip na, alam mo yun, parang dahil delayed adulting in a way yung med school and residency and beyond, parang feeling natin, hindi pa pwedeng magkaanak, ganyan. Pero yun, at least, stories like yours and sa letter sender show na pwede rin namang iplano ang family and parenthood during training. Mahirap nga lang. And yun nga, kasama yun sa pag-uusapan natin. Okay. So, Ano na to, given no? that- Nung time na to, 2021 ba yan? After pandemic na yun, di ba? 2021, sir. Oo. Okay. Naka-N95 Yun yung- lahat. So, hindi Naka-N95 madi-distinguish. lahat, oo. Wait, so nandyan pa kami sa ospital. Oo, secret first- pa tayo noon. Ano, paalis Oo, na patapos tayo. na. Wala na Paalis po. na. Okay. Hindi mo nasabi sa amin. Kasi sa ospital kasi, di ba before pandemic, kapag may naka N95 na naglalakad sa ward, ay buntis. Oo. Iba yung predictive value na pregnancy test, parang di ka pa sure dyan eh. Pero yung N95, parang pag nagsuot ng ganun, ay buntis yan. Pero nag-COVID, na lahat naman, naka-N95. Oo, so wala nang ano. Oo. So Sini- ikaw, parang, kept Sini- lang, naka-N95 ka naman. Oo. Sinay mo agad sa batchmates mo. Ay, hindi pa. Kasi, di ba, since residency, feeling ko stressful. Tapos may Okay. mga, nagbasa-basa ako ng things, parang pag first pregnancy, parang mataas yung chance na, hindi healthy. Lalo na pag stressful environment. So, nag-wait ako until matapos yung first trimester. Dun, oo nga. Kasi nalaman ko, second year ko, syempre ako, concern ko kailan ko nalaman. Second year ka na. Doon ko siya, in-announce nung medyo, sure na okay si babe. Pero alam mo, concern din talaga yan when we get pregnant at an older age. Not to say you're old, I'm sorry. Pero parang among doctors kasi, lalo na kapag, if yung plan mo nga sana na after residency or for some, after fellowship pa magbubuntis, medyo mas high risk yung mga pregnancies, lalo na kung first child nga, kung G1 pa tayo pag ganyan. Kasi even in studies, talagang mga elderly preemie o kaya yung mga tumataas yung risk factor. So, I get where you're coming from na worried ka rin nga na kung yung first trimester is very crucial. And kasama din yun sa concerns ni letter sender. Kasi siya, di ba, binanggit niya, worried din siya about infertility. Kaya parang siya, although gusto pa niyang mag-train, gusto na rin niyang i-start yung family talaga. Kasi, ako, naisip ko din yun na parang kailan ba dapat mabuntis or kailan magkakaanak. Kasi nga, the older I get, nawawalan ako ng eggs. Ganyan, parang ovarian reserve and hindi, totoo naman. Totoo naman, sorry. Go. Yung nababawasan ng ovarian reserve. Tapos yun nga, hindi ka rin nga sure kung magpo-proceed to term yung baby. Ang dami kong batchmates, may mga colleagues na nakakunan, sadly, na even with all the pag-iingat, even with anumang
tiyaga nila sa prenatal, kukunan, sadly. O kaya, yun nga, kahit anong try nila, hindi sila nabubuntis. Tapos may kilala ako na parang in their family daw, mahirap sa kanila magbuntis. Parang may history of infertility in the family. So parang goal, doctor din siya. So goal talaga niya sana na early on maging pregnant before pa siya hindi ko maalala kung nag-resident, parang nauna ba yung residency or yung family. Parang ganun. Parang these are things we have to consider, weigh on, or talk about with our respective partners. Kasi these are difficult conversations. Sige, balikan natin pa yung sinabi niya. So parang base sa kwento ni letter sender, ni Cutie, parang balak niya during residency, hindi before. Tama ba? Kasi sabi niya, Oo, pero parang nakikita ko rin yung option na before. Kasi sabi niya hoping to get into residency this year, pero parang gusto na nila. So, pwedeng mag-gap year muna. Gap year for that. Or, no, I think they're also diba? considered kung buntis siya papasok. Parang ganon. O, pwede din. Oo. Pero parang Mm. definitely ayaw nila nung after training. Kasi kung after training, tas 4 years, 34 na siya. Mm. Ano Oo. bang, anong thoughts mo sa 34 at ano? Bebe, ikaw. Okay, carry lang ba yun? 34? Ikaw pala, so if it's okay to find out, ilang taon ka nung nabuntis ka? 26. Ay, ganda. 2 years ago. 28 26. ka pa lang. Ay, batalite. Love it. Pero anong mga kinonsider mo age-wise regarding pregnancy? Actually, concern ko rin to before residency. Nung nababanggit nga ng nanay ko na gusto niya ng apo. Maghintay ako after fellowship. 30s na talaga. Oo nga. Kasi ngayon ka pala nag-fellowship, no? Okay. So, Anong ano mo nun? Bakit mo gusto after residency or after fellowship? Anong Syempre, concerns mo? pag narinig mo yung pregnancy na sinasabay sa career, parang mahirap. Pag pinakyan mo, mahirap siya. Mahirap naman talaga siya. Although, na-realize ko naman nung nagpagdaanan ko siya na doable naman siya. Pero yun yung iniisip ko talaga dati na parang ayaw ko naman isabay yan. Kasi ang feeling ko talaga, mahirap talaga siya. Tsaka may chismis stigma kapag pinag-usapan, ay nabuntis yung batchmate ko, ganyan, or buntis yung di ba may ganun? Kahit na, very okay na i-plan around mo yung pregnancy. Hindi naman siya mali. Like, wala naman, hindi ko alam, parang yun nga, na masyado hindi tayo sanay na may buntis tayong batchmate. Kaya tayo nagugulat kapag meron. Pero when you think about it, ano naman siya, sabihin ko na term, of age naman. Of age na. Oo nga. Nung pinanto ko nga sa mom ko, hala mama. Ganyan. Tapos sabi niya, sakto. 26 ka na. Yan din yung age ko. Gawanan lang rin yung mom ko. So, I guess, sana yung society natin mas maging accepting of this. Pero yun nga, mahirap kasi talaga. Parang mahirap siyang, kinabahan ka ba? Kung paano, kasi second year was ER rotations, tapos dun ka parang peak. And yung buong pregnancy mo ay second year. Oo nga. Nun. Well, yung initial concern ko ngayon nga, yung first trimester, kung magiging healthy yung pregnancy. Pero afterwards kasi, nung okay naman yung mga prenatal check-up. Tapos wala kasi talaga ako nararamdaman, sobrang bait ni baby. Ganon. Wala akong masyadong concerns during the pregnancy. So, okay. So, nakaka-duty Talaga ka? ako masyadong kinabahan. Duty ako hanggang 39 weeks yata. Galing. As in the week before akong manganak. May mga bawal kang gawin nung time na yun. Iniiwasan ko lang mag-pump pag-code. Okay. Alam ko mahirap yun, syempre maipit sa'yo. Oo nga, parang mahirap nga gawin. Yun lang. Pero parang wala namang naging ibang limitations. Pero ang amazing lang kasi parang ako nga, nung resident ako, hindi ko na maalagaan yung sarili ko. Tapos meron pa akong alagaan isang tao. Parang, paano na? Tapos parang, ako na nga lang, wala na akong extra physiologic na dilemma or challenge. Hirap na rin ako. Tapos ikaw, meron pang isang baby. Ang galing. Pabigat na yata ako nung start pa lang. Hindi ko wala na naramdaman. Actually, sabi nga ng batchmates ko, hindi nila nahalata. Akala daw nila tumataba lang ako. Okay. Pero hindi ko rin nahalata. As in, parang it came as a surprise. Pero again, yun nga, nagugulat pa rin talaga tayo na may nabubuntis at our age. Pero yeah, we're old na. Pero ang isa ko ding ay looking back, tingin mo, ngayon na napagdaanan mo na, kailan yung best time nga na, or if you could have chosen your timeline, kailan ba dapat? Or what would you advise? Ngayong na-experience ko na siya, siguro kung
pwede ako mamili kung kailan sa residency ako manganak. Baka gawin ko siyang third year para medyo mas bawas yung physical work. Although, mas madaming iniisip pa sa tingin. Pero, bawas yun nga, wala ako sa ER, wala ako sa ward, mas parang supervisory role or ICU. So, hindi na siya parang physically demanding. Oo, hindi ganun. So third year, no? Mga senior year. Okay. Hindi ka Very natakot practical sa ano? tanong yun. Hindi ka natakot sa mga sa mga bugs around the hospital, ganyan. Actually, nagka-COVID ako twice. Nagka-COVID ako twice, January at saka July. Hala, ikaw yung COVID in pregnancy na parang anong gagawin? Oo nga. Pero pareho namang mild. Okay. Ano lang, cough Diyos lang. ko. Cough lang at positive na rat. Kasi parang isa din yung concern ng mga buntis naman din. Yun nga, pagpapasok nga lang sa hospital, di ba, takot na tayo kasi kung ano mang makuha natin. Pero at least mild lang. Yes, saka naka-N95 tayo the whole time. Tapos, nung time na nasa ER ako, pag may mga measles, pinapalipat lang ako ng batchmates ko sa call room. Oh, batch love. Okay. In fact, so at least for our letter sender nga, it's possible, nagawa ni Bev during residency naman. Pero alam mo, isa kong din na-realize kay letter sender ay, hindi ko alam surgical kaya yung field na to. 4 years eh. Pwede. Baka OB siguro, no? Oo. Tapos nade-delay 4 years. Oo. Pero basta ang key takeaway so far ay yung practical ay third year or mas senior year kung okay. So, ikaw, Bev, hindi mo like siya, hindi niya option ang mag-freeze eggs or do IVF because of finances. In-explore mo ba yun? Oo, na-explore mo. Nung di ko pa alam yung price, iniisip ko siya. Magkano ba ang price dahil nalaman mo? Like, may batchmate kasi ako na kinoconsider din yan. Okay. Millions talaga. Kasi babayaran mo yung storage ng eggs for, parang sabi niya, minimum 10 years. Kasi alam ko iba yung bayad sa pag-harvest. Iba pa Iba yung bayad sa dun sa bank. Ano bang tawag doon? Yun yung Basta, pag-store dun sa eggs. So, parang yung... Walang package. Millions talaga. Ano gagawin pag in-harvest? Siyempre, sa store mo yun. Milyon. Wala dito. Magpapaulit yung bayad pagka Ni-renew. pinongo siya, tapos gagamitin mo na, i-fertilize. Ilabas Yung na lang. storage Tapos, pa lang mahal na. Walang ano to. Tsaka, hindi pa siya available in most public hospital. So, private talaga siya. And remember, mahal talaga. yung IVF, iba din yun, no? Mahal din yun. Tsaka, hindi siya, yung success rate, no? That, hindi ka sure, di ba? Parang magbabayad ka. Tapos wala naman siyang assurance talaga kung gano'ng ka successful yung mangyayari. Pero, alam mo, naisip ko din yan, Besh. Pero parang, ang mahal kasi. Tapos parang, pabuntis na. Natural lang yun. Oo. Pero sige, ayan. Pero yun kasi ay concern din. Kasi nga, hindi lang naman tayo ang gustong unahin sana ang career. Pero yun nga, ang bodies natin ay limitado. Hindi natin, bukod sa ovarian reserve, yung tawag dyan, yung stamina din natin bilang mga babae. Not as strong 30s up. So, yun, consideration talaga. May nabasa ako before na talagang yung 20s to 30s, yun yung sana yung ideal time na manganganak, magkikarry ng baby. Kasi after that, parang mas mahirap na talaga. Kasi tuloy natin yung letter, Besh. Ikaw naman. Sige. Regarding childcare, I know we will get a lot of support from his family, although I'm not sure how that will look like. Hoping to hear stories about resident doctors that went through the same situation. How do colleagues and private or public residency programs support pregnant residents? Is this something I should ask during residency interviews, or should I hide it since it could lessen my chances of getting in? Any advice, words of wisdom, tips, regrets? May regrets. Okay. O sige, doon tayo sa childcare. I assume sobrang supportive ng parents mo. So, sila ba ang mostly nag-alaga ng baby mo nung start, or? So, nung sa akin, after pregnancy, COVID kasi yun so limited din yung rest sa hospital. So, hindi rin nakavisit yung mom ko. Nakita niya na yung baby nung nakauwi na kami. So, nung pagbalik namin sa condo, pag-uwi ko from the hospital, doon, nakatulong na siya mag-alaga. Although, yung unang nag-alaga, actually, yung mother-in-law ko. So, yung first month, si mother-in-law muna. Tapos, yung mga succeeding months, yung mom ko naman na. What's up, Kingdom fam? Yuki and Ingrid here from the Kingdom Podcast. Are you someone who has fully integrated K-pop into your life?
or keep up with the latest K-pop comebacks, news, and scandals? Do you also dream about getting married to your bias and having their babies in the future? Well, you're in the right. What? I'm just being honest. Look, you know what? Let's just get back to it. At the Kingdom Podcast, we dive into the latest comebacks, dissect the music videos, and do deep dives on controversies. Not only do we make things informative, but we also keep it fun. It'll be just like listening to a group of friends who love K-pop as much as you. You won't find another podcast that's as fun and unfiltered as ours. So, if you're ready for some K-pop chaos, grab your nightsticks and tune in. Check out the Kingdom Podcast. Stream it on all your favorite podcast platforms. Stay awesome, Kingdom fam! I thought that was pretty good. What do you think? Marrying your bias and having their babies? Really? Yep. Okay. Pero when you say alaga, ano yung mga ginagawa nila for you and your baby nun? As in, kasi syempre, 1 month lang kasi maternity leave ko. So, after nung 1 month ko maternity leave, back to work. So, mostly, sila talaga nag-aalaga the whole day. Ano lang ang maternity leave? Ay, 1 month lang yung kinuha ko kasi ayaw ko madelay. Pero, Pero 3 months talaga yan. okay. Tapos, so isa rin yung consideration, no? Kasi ikaw, kung Oo nga. more than a month ka, madidelay ka na daw. Madedelay na ako. Oo nga, no? Kasi limited lang yung program eh. Tapos, syempre, usog yan. Tapos, kailangan mo kasing, lalo na siguro kung surgical yung field, no? Kasi babawi ka pa sa cases, babawi ka pa sa duty hours. So, isa lang, bukod sa physical and emotional, pagkaya nung buong process, yun din, yung consideration regarding kung madidelay. Ikaw, okay din yung sa'yo, at least okay yung pregnancy, kinaya mo yung maternity leave. Kasi yung iba, kung maselan yung pagbubuntis na, Oo. they might have to really stop while they're pregnant. Or before ng due date, yung iba nagli-leave na ng 1 month before. May mga nakausap ako na usually 1 month before maternity leave, pinag-bed rest na sila, pauwi nila, lalo na pagka parang minsan bubo ka daw yung cervix or dumadalas yung contractions. Nung sa akin kasi opposite, wala akong contractions. Elective. Oo, Kaya ka na CS. Okay. Kaya ako na CS. Kasi overdue na ako, tapos wala pa rin. Kalmang-kalma si baby, parang gusto niya pang sumama sa ER Ayun yung rotation mo. lumabas. Hindi po, ay gusto ko dito, mami, ganyan. Pero ano no, parang ang hirap din kapag, let's say, we're lucky na ikaw ay smooth sailing, behave si baby, but some don't have it as smooth sailing na yung iba nga may mga contractions, syempre magbe-bed rest pa yan. Oo. Yung iba parang hyperemesis, di ba? Suka ng suka. Hindi ka na ganon? Meron, hindi naman siya hyperemesis, pero yung morning sickness. So, minsan parang randomly nag-rounds lang ako sa Ward 14, tapos bigla ako masusuka. di ba sa pelikula, yung mga ano yan, yung bigla na lang pupunta sa lababo, wow, ganon, di ba yun nangyayari? Punta ako sa nurse station, tapos punta akong CR. Bukod doon, may iba ka pang prominent symptoms. Yun lang. May time lang na medyo delayed ko naramdaman yung kick ni baby. Kasi parang dapat yan around 20 weeks. So, ito parang sabi ko, hindi ko siya nararamdaman na sumisipa. Sabi ko, di ba June na ako. So, parang nung day na yon nagpa-cover lang ako sa co-resident ko, tapos nagpa-UTS lang ako dun sa clinic ng OB ko. Pero, clinic ng OB ay sa same institution. Same institution. Pero, tapos sabi niya, okay naman, magalaw naman si baby, baka hindi mo lang na-feel. Tapos, same night, naramdaman ko na siya I'm here, mommy. So, baka lang, na-excite lang ako masyado. Tsaka, ang tawag ito? Kinabahan. So, at least supportive yung both, resident batchmates mo, supportive yung families mo. At least nga na, alam mo yun, maganda environment. But I think that's important. Kasi kung, let's say, hindi ganon, yung naging experience mo, ang hirap. Kasi, let's say, hindi ka kinover ng batchmate na yun na, ay, di nga, bahala ka dyan. Ganun. Mabuntis ko eh. Ikaw yun eh. Yeah. Kamusta yung sige, go. Yung partner, yun ba yung tatanong mo? Hindi. Yung partner, sige, say yung partner. Iba yung akin. Sige. Kumusta yung yung naging support ng partner mo naman? Kasi 'di ba, as opposed to letter sender, ang Showbiz partner mo ay siya. showbiz. Yes, okay. Gusto naman si partner. Okay naman. So, lahat ng gusto ko nung time na yun. Ay. Madami akong suhol. Kaya naman Yung salmon. Kasi dapat Contis. Contis. Ay, oo. At saka, liver. Ang hilig ko ng Liver? atay. Kasi Oh my nililimit God! namin kasi bawal masyado maraming vitamin A. Karoon ng problema sa limbs.
So, siya yung taga-sabi sa akin, isang order lang yung pwede mong kainin. Ay, in fairness. Siya, anong reaction niya nung nalaman niyang, you're pregnant? Nagulat siya, syempre. Oh. Pero happy naman. In fairness. So, siya rin nagsabi na nung same day na yun, tawagan na namin yung parents namin. Oh. At least, no, ang galing. Ang swerte mo talagang babae ka. Wow. Parang may bitterness. Dati mong babae ka, parang galit. Kasi, at least nga, although naging ba siya, nagka-problems ba on his end dahil siya training din. Ano lang, hindi lang talaga siya masyado makapag-give ng time kasi limited yung time na pwede niya ibigay kasi madaming duty. Tapos surgical din kasi yung field niya. So, medyo mas mahirap. Pero pag nandyan naman siya, nagtatry naman siya. Nag-paternity leave ba? May ganun ba? Ano lang, 2 weeks lang. So, bitin lang. Parang tinulungan niya, mas natulungan lang niya ako doon sa pinaka first part ng postpartum care. Okay, Pero ang hirap, no? Kasi, ang tanong kasi niya ay, kumusta yung child support care? Tapos, yun, one of those are maternity and paternity leaves na, to be fair, available naman. But it seems nga na, yun, ikaw, kinonsider mo pa kung madidelay ka, ayaw mo namang madelay. So, kasama yun sa equation ng i-consider. O, ikaw, Besh, what were you going to ask? Ay, hindi. Ang next question kasi ay yung support ng institution eh. So, anong ginawa ng residency program natin? Wow, parang audit pala to. So, anong supportive ba sila? Carry lang? Well, yung sa akin, minessage ko lang after nung in-announce ko na siya sa co-residence ko, after nung first semester, minessage ko lang yung division chair at saka yung training officer. Paano mo? Tapos, ano exact words? sabi ko, parang, good morning sir, sharing some good news with Respectfully updating you po. Tapos, I'm currently, done with my first trimester. Parang Nag-aaral ka na ulit? Ibang trimester pala. Ibang trimester pala. Sabi natin, ano sabi mo? Sige nga, basahin. Baka kasi gusto tong gawin ng ng similar. Kung paano mo i-break yung news, no? Oo, basahin natin. We have a collaboration po from the obstetrics department currently. It's a collab, sir. We would like to do an MDC. An MDC. Or ano. Ayan yan. Basahin mo. Ako magbasa. Sabi ko? Good afternoon, sir. Would just like to share some news with you. I'm currently expecting. I've known since 10 weeks AOG, but was hesitant to share the news with people since I wasn't sure if the pregnancy will be healthy. But so far, it's going well naman po. Informed our training officer also. Thank you. Ano reply niya? So, Redact to OB. Redact to OB. Toss to OB. Toss to OB. Ang ganda naman ng reply ni sir. Sabi niya, wow, great blessings. Take care of yourself and the baby. Let us know how else we can assist and support you. Stay safe. Oh. 9 months leave. Supportive naman si sir. So, bukod sa wow, kung that's great, ano pang mga supportive measures yung binigay ng department? Yung mga rotation ba, iniba-iba? Hindi masyado. Ayun. Kasi So, minessage ko yung chief res namin. So, si Sir Joe at that time. Tapos, in-adjust lang namin yung rotations ko para before the due date, medyo magaan na lang yung rotations ko. So, sub-specs, no? Oo, sub-specs. So, parang, I think, sub-specs saka yung duty ko nga nilayo na sa last day before ako mag-leave. So, parang 1 week before yung aking huling duty. Pero parang bali nag-ER ka na nung second trimester. Nung second trimester, nung mukhang kaya ko pa. Oo. Medyo marami akong ER rotation doon. Ang friends na yun talaga sinasabi. Kung may gagawin ka during pregnancy, sa second trimester mo siya gawin. Ayan, mga duty, opera, pwede gawin sa second trimester. O kasi parang yun yung pinaka-kalma. Tama ba? Pinakakalma noong time yung second trimester. Okay. So you concur with experience. Yung in-adjust yung sked. In-adjust na yung sked. Kasi mga rotations ako na nalipat ng third year na suspect rotation. To make way nga doon. Okay. Tapos, para yung lahat ng ER which is required for second year, matapos ko during second year. Pero all exams tinake mo rin. All exams. Okay. So, nanganak ako ng September 1. Nag-oral exam ako ng September, not sure if 16 or 17 yun. Dala mo si baby. Iniwan ko sa bahay si baby. Good luck. Okay. At least. Pero, siningit ko na rin siya kasi sabi din nung chief ko, mahirap daw maghanap na ibang date eh. Kaya ko naman daw. Masyado siyang supportive at naniniwala sa akin. Kaya ko daw. Sige sir, kaya ko. Pero nga, parang yung iba, ang pansin ko, kasi maternity leave, hindi naman siya kailangan after mong mga anak. You can start it early. Tapos yun, doon nga pa. Pero kasi, nga siya, parang
dahil mahaba siya, mapupush yung ibang bagay kasi. So, ang sabi nga nung iba, sinusulit nila hanggang sa as in, up to the point na mag-rupture yung bag of water, doon pa lang mag-start yung leave nila. May mga ganong tao na alam ko. Sayang kasi. So, sayang, yun talaga yung Sayang ano. So, ikaw, kung mag-advise ka ng mga buntis din, you would suggest na gano'n na lang, isakto na lang kung kailan yung due date. If okay naman, if healthy naman yung pregnancy, wala naman masyado risk for the baby, baka pwedeng i-maximize mo na lang yung time na nag-work ka para malimit lang yung time na kailangan mo mag-leave. Okay. Ayan. So, at least, that's good to know. Sana lahat ng institutions ganun, no? Kasi may isa siyang concern dito na, so siya kasi mag-apply pa lang siya for residency. So, sasabihin daw ba niya sa interviews, ganyan. Kasi parang, may concern siya na will it lessen her chances. I know not so applicable to your situation. Tinanong nga ba yun sa interviews Oo nyo? nga. I mean, kayo, sa Tinanong residency siya. interviews nyo. Talaga? Natanong siya sa akin nung training officer. Parang sabi niya, Really? Anong tanong niya? to have a family during Oh, residency. Although nung time okay. na yun, no talaga naman ako kasi hindi nga siya planan. Okay. So, no ang sagot mo. No naman. Uy, Although sa fellowship, di naman siya nagmamatter. Like, mas nagtanong sila about family life. Nung nag-interview ako for fellowship, so, parang okay lang naman sa kanila. Tapos parang wala namang discrimination regarding admin positions din about it. Pero so na Nostradamus nung training officer nun na magkaka-family ka. Oo, Sa'yo, Besh, hindi tinanong kung magpapa-family or pregnancy? Hindi ako mukhang magkaka-family. Uy, grabe naman. Kasi may alam naman nilang may boyfriend ako noon, alam naman nilang may partner na ako noon, pero hindi siguro nila na hindi nila, well, sa bagay, hindi naman training officer nag-interview sa akin. So, Pero palagay nyo, sa sistema ngayon, madidiscriminate pa ba siya kung sabihin niyang gusto niya? baka depende sa institution. how do you think na ano yung mga ways na pwedeng magka-problem kapag buntis siya? Feeling ko kung feeling nila mag-quit or madaming leave, yung mga ganong things, baka lang Kasi naman. sa isang med school, 'di ba, parang may mga ganyan pa ring usapan na kaya yung division ng sex sa acceptance sa med school ay gusto nilang equal pa rin kasi daw yung babae kaya siya mabubuntis, kaya siya magkukwit agad. Like, alam mo yung conclusion na pag nabuntis magkukwit agad. Oo nga, bakit Parang may ganun? Ha? May Ikaw study ba, ba yan? naisip mo bang mag-quit nung nabuntis ka? O, diba? Hindi naman Diba? Yeah. Ano pa talaga? hindi naman siya bagay na kailangan itigil mo yung buhay mo. Kasi nga, kailangan natin i-emphasize, pregnancy is a normal, physiologic process. Pero, I think, on paper, hindi siya problem. Pero I guess, if may prejudices, may mga preconceived notions na tong mga mag-interview na ito baka mag-quit, sayang yung slot, o kaya kung undermanned sila tapos biglang magle-leave pa to, baka maging problem pa yun. But all of these are rights that are entitled that the employee is entitled to. Kahit na whether or not mabuntis or hindi, nandun yung rights na yun, in place talaga yun. And on paper dapat okay lang dapat yun and magagawa ng paraan. So, kung yung question na dapat ba niya i-disclose, what do you think? Ikaw, Besh, ikaw pala. Siguro pag tinanong siya, do you have plans to have family while during residency? Kung ano talaga yung plano niya, di yes. Tapos kung pregnancy, kung plano talaga niya, edi yes. Para at least malaman na niya, kung hindi maging supportive yung residency program, edi at least alam na niya na, okay, hindi ito yung program for me. Kasi kung balak niya talaga, at least masiscreen niya na agad kung magiging supportive or hindi. Kasi pag nag-deny siya, tapos biglang nabuntis siya, tapos hindi supportive, kawawa din siya, di ba? So, tsaka, parang kung ang priority mo naman talaga yung or hindi naman priority, pero kung nasa plan mo na talaga yung magka-family, parang, I guess, yung cleaning institution yung magbabago na lang. Depende na lang sa'yo kung ano yung magiging priority mo at that time. Oo. At saka parang for me, it says a lot sa institution kung di sila Yes, supportive. Kasi, ano nga kayo, di ba? Parang, ano nga kayo, nasa field kayo ng medicine, tapos parang, of all the fields, sino pa bang mas nakakaintindi sa pregnancy? Di ba? Dapat nga, mas proactive tayo na, Diba? yun, mas may supportive measures para sa mga buntis, breastfeeding. Dapat, I think, kapag humingi ng ganong rights,
mas malinong institution kung di nila ibibigay. Mm. Pero kung you feel na hindi ganun yung institution na papasukan mo, maybe kailangan mamili ng ibang institution. True. Yun. Okay. So, ano pa sabi niya? Ayun, so, basically, yung sagot niya, tingin ko, kailangan niyang sabihin. Kasi, Compare niyo talaga. oo, tsaka para alam na natin kung paano siya mag-a-adjust during the time na buntis na siya. Kasi kung kunwari, di ba sabi niya, during residency niya balak, so di pa siya buntis ngayon. So, what if, buntis na siya, tapos let's say, 2 years na siya, magkukwit ba siya? Or magle-leave ba siya? Or tutuloy ba niya sa institution na yun? Kung Naisip malaman ko niya, na. Naisip ko lang, kung ako sa kanya, pwede niya rin tanong yung institution. Mag-hypothetical question siya. Parang, paano po kapag naging pregnant yung isang resident? Do you give support? Ganyan. Like yung sa end ng mga interviews, na parang, do you have any questions? Ganyan. Di tanongin mo na sila. Diba? Tapos I think, yan, masascreen niya dun kung sino yung ma-off sa tanong na yun. So, pag na-off sila, not the right institution siguro. Kailangan niyang i-weigh kung gaano niya kagusto yung institution na yun versus sa support na gusto niyang makuha during residency. So all in all, Bev, happy ka naman sa nabigay sa'yo ng institution. Shout out sa kanila. Kontrabida. Sige. Tuloy mo na. Okay. Ay, may tanong pala siya, Bev. Or sige, sa dulo na lang to. Yung kanyang sabi, words of wisdom, tips, and regrets. Pero basahin muna natin yung rest of the letter. I know kanya-kanya tayo ng pace in life. Actually, ito nga yung outlook ko when I graduated med school. Sa tingin ko, nagawa ko na yung mga gusto ko. I was able to save, travel, spend time with my loved ones, explore non-clinical careers. Ang dami niya nagawa. Pero ito, medicine called me back. Haha. Kaso ang hirap naman ng feeling ngayon na we're racing against the clock kasi by the time I'm done with training, high-risk pregnancy na. Hi, hope this can spark a fruitful discussion. Thank you po. Dami na palang nagawa niya. Sana Oo all. nga eh. Actually, nagtaka ako na diba 30 na siya? Oo nga, no? Akala ko late siya nag-med school. Hindi. Yun pala, after med school, marami na siyang ginawa. Tapos ngayon siya nag-residency. Na totally fine, no? Pero yun nga, part din kasi ng plans din niya, ang mag-family. Ngayon, yun nga yung worries niya. Okay, so, I guess, Bev, yun yung, sige, tuloy muna natin yung kwento. Marami ka na nasabi about pregnancy. You mentioned kanina na, pinakamahirap for you yung postpartum. Why? Kasi during pregnancy, andyan lang si baby sa loob. Wala ka iba kailangan gawin. Kakain ka na, kakain na siya. Oo nga naman. Hindi mo kailangan ng babysitter kasi ikaw na yun. Sulit! Oo. Pero nung lumabas na, separate entity na kasi siya. Kailangan niya ng taga-alaga pag wala ka. Tapos, yung breastfeeding, mahirap yung breastfeeding. Paano ka nag-prepare for that? oo nga, pumapasok ka nun eh. Oo. Sa work, sabi ng mga batchmate ko, lagi may printer. Kasi yung tunog ng breast pump, tunog printer siya. So, Sino nagsabi niyan? Oo nga. Wala Si sin Beth yan. nag-print. Okay, tapos? Saan ka nagpa-pump? sa call room lang, naka-portable kasi ako na breast pump. So, Ah. nakalagay lang siya sa loob ng blouse ko. Tapos tumutunog lang siya. So, nagcha-chart ako, ongoing lang yan. Nagpipiga lang ng milk. Oh my God, may printer. Tapos, Abstract mahirap bigla siya- ilalabas. Oo. Kailangan kasi frequent siya pag first time para ma-build mo yung supply. Ah, So, yung talaga. time na yun, parang every 2 hours. So, ganun siya ka-hassle. Mahirap siya talaga Yung mismong pagpapump, kung ilalagay mo lang siya, madali lang siya. Pero after mo kasi siya gamitin, syempre isa-store mo yung milk, i-clean mo yung breast pump, di pwedeng madumihan siya kasi baby, baka mamaya, hindi na okay yung milk na mainom niya. Tapos yung time na hindi pa ako nagpa-pump, nung kasama ko si baby the first month, postpartum, every 2 hours talaga siya gumigising para breastfeed. So, 1 month yun, nawala talaga akong sleep. Mahaba na yung 2 to 3 hours na sleep. Ala. So, yun yung Tapos mahirap resident sa- ka pa noon. Oh my God. Oo nga. So, parang Talo niya duty. duty ako perpetual. Perpetual duty with baby. Pero yung 1 month, yun yung pinakamahirap, yung first month. Yung first month yung pinakamahirap. Mm. Tapos yung mga Okay. sumunod, kasi parang
every month na nadadagdag sa kanya, may plus 1 hour akong sleep. Yung first Ah. month, 2 hours. Second month, mga 3 hours na. Incremental pala siya. Third month, nung mga 5 hours to 6 hours na yung sleep niya, happy na ako kasi ganun na rin kahaba yung sleep. Oh, ang galing. Oh, pero Kaya at talaga, least yun. kaya talaga mamahalin mo yung anak mo talaga sa hirap na Oo. pinagdadaanan nyo. Parang hindi pwedeng hindi eh. Pero nung ano, Beb, nung pumapasok ka na, sino na yung, so yun na yung pumasok na yung in-laws and yung parents mo. So, Okay. nung pumapasok ako, nag-mix feeding na ako kasi di na ako makakip up sa takaw ng baby ko. Ah. So, parang nagpapamper rin ako tuloy-tuloy, pero parang half ng feeding niya, formula na. Oh. Okay naman, sabi nung pedia, kaysa magutom siya. Kasi nga, hindi rin ganun kadami yung milk supply ko. Parang, ang kailangan niya kainin per feeding, parang 50 ml, 60 ml, tapos parang 30 lang yung kaya ko. Ah, okay. Kasi may stress, saka, hindi ko sure kung ano pa yung ibang Wala, factors. apekto talaga siya sa ano, milk quantity, milk. Oo. Kahit magmalunggay ako, hindi talaga siya masyado dumadami. Tapos si baby super takaw. So, yan. So, parang half breast milk, half na formula kami ng time na yan. Okay naman siya. Ang taba-taba naman niya. Pero may naalala kong may mother din tayo on the pod na sabi din niya yun na yun din, hindi niya kayang mag full breast milk. Tapos parang alam mo yung med student ka, doctor, tapos parang all your life sinabihan ka na dapat breast milk Exclusive for the first 6 months. Oo. Tapos nung hindi daw niya yun magawa, parang hindi daw niya, feeling daw niya, May kakulangan. oo, feeling niya betrayal to sa lahat ng pinag-aralan niya, ganyan. Pero, mahirap talaga yun yung reality na dapat siguro mas maging understanding din tayo sa mga, hindi lang doctors na nanay, pero lahat ng nanay na mahirap talagang inisip ko, expectorate, full mo ka kasi mag-express ng breast milk. Actually, parang hindi na siya new sa pedia eh. Parang, nung pinento ko lang sa pedia ko na medyo mas konti yung na-produce ko, sabi niya, okay, so nag-formula na kaya? Ganun lang siya. So, parang wala namang any negative thoughts about it. Parang, Ang ano siguro dyan ay parang, kahit na ikaw na MD as a mother, parang syempre, yung expectation mo sa sarili mo ay ganun. Pero siguro dapat lang ma-normalize in a way na huwag kang masyadong mag-alala kung nababawasan na. Mahirapan Kasi natural siya na nangyayari at yung walang mali sa'yo, di ba? Oh, as walang long mali as sa'yo, Beb. napapakain daw si baby. Oo. Yeah. Pero ano, yung, kumusta yung hospital? Kasi hindi ko napapansin kung may mga breast Wala. feeding area ba? Wala, Breast no? okay. Lactation stations. So, nung time na yun, di ko alam kung, wala na kasi kayo sa call room eh. Oo. May quarters kasi tayo, di ba? Tapos, laging patay naman yung ilaw doon. Pero dapat magkaroon. Oo. Ipa-project ko yan. Wow, very politico. Ipa-project ko yan. Hindi kasi di ba parang, di ba mother-baby friendly hospital lang? Oo, yun yung ibig sabihin nun, di ba? Oo, ewan ko. Meron ba for patients or wala rin, di ba? Meron ba? Sa maternity ward natin. Oo, meron. Maternity ward kasi yun. Maternity ward. Pero everywhere else. Pero meron. dapat for workers meron, for Parang employees kahit may meron. encounter ako na nurse natin sa isang ward, doon lang siya sa office ng head nurse lang rin. Di ba? Parang nagdo-do not disturb lang siya pag magpa-pump siya. Or kung portable, nasa ilalim lang naman ng dam. Pero kung pagkakaroon, wow, very pinlano na talaga yun. Pero kung magkakaroon, palagay mo useful siya. Like for example, ilalagay natin sa isang area. Hindi, di ba? Okay. Or dapat Kasi siguro parang within the call room. Tama ba yun? Or oo nga. Pero siyempre yung Ilalapit ko concern yun kay mo, mag-ano ka pa, di ba? Mag-adjust kasi ng damit mo and Damit everything. mo, lahat nun parang breastfeeding friendly. Lahat ng damit ko, de botones para madali maglagay ng pump. May kilala ako, lahat ng dress niya, may butas dito. Ayun. As in, parang may butas dito para igaganon niya lang, gano'n. May mga breastfeeding clothes talaga. Ang daming, pinagdadaanan ng mga babae. Ay, nako. Ikaw talaga mag-project na to, Besh. project ko yan. Pero, ano pa? naalala ko may crib, may time na nandito yung baby mo na sa call room. Tama ba? Bakit siya nandun? Parang gusto lang yata siya ma-meet ng batchmates. Dinala ko lang siya, tapos nag-grounds ako, iniwan ko sa kanila. Okay. Sige. Oo, kasi lahat ng batchmates ko, halos lahat sila kinuha kong ninong and ninong. Daming So, madaming ninong. godparents yung baby ko. Sige, Beth. So, ngayon, doon na tayo sa tinanong niya kanina. Ano yung mga words of wisdom, regrets, tips para sa tulad niya na gusto maging pregnant during residency? Okay. So,
Diba? Words of wisdom muna. Siguro parang anything is possible naman if you have the right people around you. Yun yung pinaka Oh. kasi hindi ko talaga siya magagawa if kulang talaga support. Hindi ko rin kaya magbayad ng yaya, masyadong mahal ng yaya. Kaya saka mas madali kasi iwanan yung baby if iwan mo siya sa person na natatrust mo talaga, tas alam mong magaling mag-alaga. So wala kayong yaya ever since? Wala nang yaya. So, until now, yung mom ko pa rin. Yung mom ko kasi nag-work pa rin. So, pero yung work niya, parang freelance. So, minsan pag may meeting siya, actually, dinadala lang niya yung baby ko, sinasama niya lang sa kanya. Okay. Oh. So, sige, any regrets? Meron ba? Siguro, may konting guilt kasi na hindi mo masyado nakakasama yung baby mo or wala ka doon 24 hours. So, siguro if may chance ka talaga, I think best time talaga maging pregnant at manganak ay pag kaya mo mag-focus sa baby. Okay. Pero kaya naman talaga siya isabay sa career, yan, sa residency. Finally, tips, meron pa ba? Or kahit ano lang, mga one-liner para sa mga katulad niya. Siguro, kailangan lang talaga ng good support. As in, hindi enough kasi na sabihin nila na willing sila. Totoo, no? Oo. Kailangan may action. Kasi pagdating talaga doon, nakakapagod talaga siya. So, siguro, yun, isa pa ay hindi siguro enough na isa lang yung taga-alaga. Mas maganda kung may kapalitan. Kasi 24-hour job talaga yung pag-aalaga ng baby. Oo. Para hindi kayo lahat ma-burn out. Oo. Kasi nakaka-burn out. And, so, mas maganda kung shifting kayo. and may mga nagpo-postpartum depression din talaga. Kasi nakaka-overwhelm din talaga ang childcare. May kilala ko na postpartum, parang nung buntis siya, lahat na nagsabi na, if you need any help, I'm here. Nilista niya yung lahat. Tapos nanganak siya. Parang, Nasaan na kayo? para sabi niya, Di ba? I will take you up on this offer when the time comes. So, parang alam niya, parang seryosohin mo din yung mga nagsasabi ng mga ganon. Kasi, it's okay to ask for it. Parang, in-operationalize na lang yung mga nagsabi na, kung kailangan mo ng anything, go. O kasi yung iba, kunwari, mag-drive lang. O kaya, kailangan mo lang kasi para hindi ka na mag-grab, o kaya, sasabay ka ng car na papunta, magkasabay ka pa clinic, yung mga ganong bagay. So, good support system, and ayun, huwag ka mahiyang humingi ng tulong. Oo. Kasi, It takes a village talaga, no? Oo, I guess yun yung Galing. Ang galing. Natuwa ko, Besh. Ako din, pero meron ano ako na parang sa face ko nga ang iniisip ko lang ngayon ay kailan kaya ako hindi ko ini-equate ang pregnancy sa pagkakaroon ng aso, pero parang grabe yung grabe yung care na kailangan mo kapag may ibang entity kang inaalagaan. Kasi ako iniisip ko, hala, hindi naman ako work from home, iiwan ko yung aso sa bahay, kawawa naman siya, malungkot siya, mahal ng feeds, parang mag-i-groom po ko pa siya, bibigyan ko siya ng oras. So, dinelay ko muna. Na-overwhelm ako. Na-overwhelm ako kaisip. Huwag na. Pero, kudos sa lahat ng nanay like you. Oo, na-amaze talaga ako. Kaya happy Related Mother's Happy Day Mother's talaga sa'yo, Bev. Oo. You mothered, Kasi, literally. anong na-feel mo nung una ka nasabi Happy Mother's Day? Na pala ako. I love it. Kasi nakakalimutan ko. I love it. She's a mother. Oo. Thank you, Bev. Thank you, Bev. Wala naman. Pakinig mo sa anak mo to. Lullaby. Sige. Salamat, Bev, sa pagpapaunlak, sa pag-share ng iyong experience. Sana nagustuhan to ng kahit hindi mga nanay sa episode na to or mga listeners. Sa mga listeners natin, if you want to see more episodes, please follow kayo ng Column Podcast on Spotify. We drop new episodes every Wednesday, 5 p.m. Pwede niyong balikan yung past episodes here on Spotify. Feel free to comment and answer the episode polls. You can also follow us on social media for more chika and updates. We're Kwentong Colorum Podcast on Facebook, @Colorum Podcast on X, Instagram, and Threads. You can also join our Discord community, Callroom Tambayan, our official community server kung saan pwede makichika with us at iba pang mga ka-callroom. Each week, meron din tayong episode question that we post on IG, X, and Discord. Makisagot sa question of the week every Friday, 12 p.m. to keep the conversation going.
At sa mga gusto mag-submit ng questions, concerns, at chief complaints, open na open pa rin ang kwento mo sa call room. Like our letter sender QT, a Google form is available where you can submit your questions to us. At kung mapili yung kwento mo, pwede mo yung sagutin in one of our future episodes. Link is pinned. Sorry, mali na naman yung nasabi. Pwede namin. Pwede mo, nag-letter tapos siya sasagot. Pwede mo yung sagutin. Go! Ikaw na! And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. Akala mo hindi ako nakikinig? Nakikinig ako mabuti. Baka tanggalin mo na ako. Wow. Wow. Hindi pwede, dead air lang to. Ayan si Beb. So, thank you sa lahat. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.